Hinamak ng tagapamahala ang lalaki dahil sa kanyang kasuotan, nang hindi alam na siya pala ang milyonaryong may-ari ng lahat. Nagigising si Gabriel araw-araw bago pa sumikat ang araw. Maagang tumutunog ang alarm, ngunit kadalasan ay gising na siya, nakatitig sa kisame ng maliit na kwartong inuupahan niya. Tahimik na binibilang sa isip ang mga trabahong haharapin sa araw na iyon. Dahan-dahan siyang bumabangon, isinusuot ang kasuotang pangtrabaho na may bakas ng grasa at alikabok. Inaayos ang kahon ng mga gamit na may parehong ingat tulad ng dati at saka lumalabas. Tahimik ang daan patungo sa unang trabaho dahil gusto niyang mag-isip habang naglalakad. Iniisip niya ang halaga ng bawat bagay na nakamit niya sa sariling pagsisikap, ang kapanatagan ng loob na walang anumang ibinigay sa kanya ng libre, at ang desisyong ginawa niya ilang taon na ang nakalipas nang sabihin niya sa ama, ng buong tatag, na hindi siya papayag na mabuhay na umaasa sa iba. Kung may magkaroon man ako, dahil iyon sa karapat-dapat ako, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing bumibigat ang pagod. Sa buong araw, inaayos ni Gabriel ang mga sistemang elektrikal, inaakma ang mga lumang tubo, at nilulutas ang mga problemang binaliwala ng iba. Tinatawagan siya ng iba't ibang kumpanya, kadalasan ay biglaan, para resolbahin ang mga agarang suliranin. Kaunti ang kinikita niya, ngunit sapat upang mapanatili ang kanyang payak na pamumuhay. Kapag may nagtatanong kung bakit ayaw niyang tanggapin ang tulong ng ama, ang may-ari ng isa sa pinakamagarang hotel sa rehiyon, walang pag-aalinlangang sinasagot ni Gabriel. Hindi dapat magbukas ng pinto para sa akin ang pangalan ko. Kung magbukas man, ako mismo ang magsasara. Walang galit sa mga salitang iyon, tanging paninindigan lamang. Para sa kanya, ang dangal ay hindi salita, kundi araw-araw na gawain. Samantala sa isang tahimik na silid ng ospital, nakatingin si Emilio sa puting kisame, hirap ang paghinga. Hindi na tumutugon ang katawan gaya ng dati at inilayo siya ng sakit sa pamamahala ng hotel, isang bagay na hindi niya kailanman inakalang mangyayari ng ganoon. Ang lalaking nagtayo ng lahat sa pamamagitan ng disiplina at sakripisyo ay ngayoy umaasa na sa mga doktor, makina, at sa oras na tila mas mabilis tumakbo kaysa sa nais niya. Kahit mahina, nananatiling malinaw ang kanyang isip. Tumatanggap siya ng mga ulat, nagtatanong, at sinusubukang subaybayan mula sa malayo ang mga nangyayari sa kanyang kumpanya. Ngunit sa bawat tawag, ramdam niyang unti-unti niyang nawawala ang kontrol. Sa hotel, ang pagkawala ng may-ari ay lumikha ng isang puwang na mabilis pinunan ni Veronica. Mula sa unang araw na pansamantalan niyang inako ang pangkalahatang pamamahala, nagbago ang tono. Kung saan dati may mahigpit ngunit makatarungang paniningil, ngayoy may mga utos na walang paliwanag. Kung saan may dialogo, pinalitan ito ng takot. Naglalakad si Veronica sa mga pasilyo na para bang siya ang tunay na may-ari, humihingi ng resulta, pinabago ang mga gawain nang hindi kumukonsulta kaninuman at malinaw na ipinapakita na siya ang may huling salita. Habang hindi pa bumabalik ang may-ari, ako ang may kapangyarihan dito. Madalas niyang sabihin sa mga pulong, may kasamang malamig ng ngiti. May mga empleyadong nagkakatinginan, ang iba na may yumuyuko na lamang. Ang magtanong ay hindi naligtas na opsyon. Gustong-gusto niya ang pakiramdam ng kapangyarihan. Gusto niyang pumasok sa labi at maramdaman ang mga matang nakatuon sa kanya, ang pagsita sa isang tao sa harap ng iba, ang paalala sa lahat na kailangang gumana ang hotel na parang perpektong makina. Tinatabi niya ang mga empleyado upang pagalitan, ginagamit ang tono upang maliitin, upang ipakita kung sino ang mas mataas. Lalo na niyang ikinatutuwa ang pagtrato ng may paghamak sa mga itinuturing niyang mas mababa. Para kay Veronica, iyon ang kanyang pagkakataon. Kung maipapakita niya ang ganap na kontrol, marahil kikilalanin ng may-ari ang kanyang halaga kapag ito'y bumalik, o mas mabuti pa ng tagapagmana. Ang pag-iisip na iyon ay nagpapangiti sa kanya ng mag-isa. Sa ospital, pira-pirasong balita ang natatanggap ni Emilio. Alam niyang mas marami ng responsibilidad ang napunta kay Veronica, ngunit hindi niya akalain ang lawak ng mga nangyayari. Sinusubukan niyang tumawag, ngunit agad siyang dinaraig ng pagod. Kapag nakakausap niya ang isang tao, napapansin niya ang malalabong sagot, sobra ang pag-iingat. May mali,
At ramdam niya iyon sa likas na pakiramdam ng isang taong buong buhay ay namuno sa iba. Natatakot sila. Minsan niyang ibinulong. Hawak ang telepono ng may hirap. Pumasok ang doktor ilang sandali matapos iyon, hinihiling na siya'y magpahinga. At sumunod si Emilio, hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil wala na siyang lakas para makipagtalo. Dumadalaw si Gabriel sa ama tuwing may pagkakataon, karaniwan sa pagtatapos ng araw matapos ang oras-oras na mabigat na trabaho. Nauupo siya sa tabi ng kama, nakikinig ng tahimik at sumasagot lamang kapag kailangan. Pinagmamasdan siya ni Emilio ng may pagmamalaki. Nakikita sa payak na lalaking iyon ang bunga ng pagpapalaki na ibinigay niya. Sa isa sa mga pagbisitang iyon, huminga ng malalim ang ama at nagsabi, "Hindi ka kailanman tumanggap ng madaling bagay at palagi ko iyong iginalang." Sinubukan ni Gabriel na ilihis ang usapan, sinasabing ginagawa lang niya ang sa tingin niya'y tama. Ngunit nagpatuloy ang ama, mahina ang boses, ngunit matatag. "Itinayo ko ang hotel na iyon para mag-iwan ng isang matibay na pamana. Ngayon, nakikita ko na ang pinakamatibay na naiwan ko ay ikaw." Mabigat ang katahimikang sumunod. Umiwas ng tingin si Gabriel, hindi komportable. Diretsyong nagsalita si Emilio. "Napagpasyahan kong ipasa sa iyo ang kumpanya." Nanatiling nakabitin sa hangin ang mga salita. Agad na tumugon si Gabriel, halo ang gulat at pagtanggi. "Hindi ko iyon maaaring tanggapin ngayon. Hindi ganoon ang dapat. Hindi ko alam kung paano pamunuan ang isang hotel." Ipinikit ng ama ang mga mata sandali at mahinahong sumagot. "Marunong kang pamunuan ang iyong sarili. Ang iba ay natututunan." Iginiit ni Gabriel na hindi siya handa, na iba ang kanyang buhay, na palagi niyang iniiwasan ang landas na iyon. Hindi nagtaas ng boses si Emilio. Sinabi lamang niya, "Pinatunayan mo ang iyong halaga nang pinili mong huwag umasa sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit nagtitiwala ako sa iyo." Akala'y tapos na ang usapan, ngunit may nais pang idagdag ang ama. May pagsisikap, sinabi niya, "Kung tatanggapin mo, huwag mo itong gawin mag-isa. Pumili ka ng isang tao roon na talagang kilala ang hotel, isang taong nagtatrabaho ng tahimik, walang paghahangad ng pansin." Nanatiling tahimik si Gabriel, dinadala sa isip ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya sumagot. Tumayo siya, inayos ang upuan, at nagpaalam sa isang mahaba at mahigpit na pakikipagkamay. Paglabas niya ng silid, ramdam niyang babaguhin ng pag-uusap na iyon ang lahat, kahit wala pa siyang nagiging desisyon. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati bumalik si Gabriel sa ospital. Tahimik pa ang pasilyo, kakaunti ang mga nurse na naglalakad at tila mas maliwanag ang silid ng ama sa umaga. Dumilat si Emilio nang marinig ang mga yapak ng anak at agad niyang napansin na may nagbago. Naupo si Gabriel sa tabi ng kama, huminga ng malalim at walang paligoy-ligoy na nagsabi, "Pinag-isipan ko ang sinabi ninyo kahapon. Hindi naging madali, pero tinatanggap kong akuin ang kumpanya." Sinikap ng ama na umangat ng kaunti, nagulat at halatang emosyonal, at sumagot sa mababang ngunit matatag na boses, "Alam kong hindi ka tatakas sa responsibilidad na ito." Itinaas ni Gabriel ang kamay, maingat na huminto. "Tinatanggap ko, pero sa sarili kong paraan. Walang dapat makaalam na ako ang bagong may-ari. Kung papasok ako roon bilang tagapagmana, hinding-hindi ko makikita ang katotohanan." Kumunot ang noo ni Emilio, bahagyang nalito sa loob ng isang sandali, at tinanong kung bakit kailangan ang ganoong kahilingan. Ipinaliwanag ni Gabriel ng mahinahon, maingat na pinipili ang bawat salita. "Gusto kong makilala ang hotel mula sa loob, kung paano ito tunay na gumagana. Gusto kong makita kung paano magtrabaho ang mga tao kapag hindi nila sinusubukang pasayahin ang may-ari. Gusto kong malaman kung sino ang naguutos, sino ang sumusunod, at sino ang tahimik na nagdurusa." Ipinihit ng ama ang mga mata at pumikit ng ilang segundo. Nag-isip ng malalim at saka sumagot na may banayad at pagod ng ngiti. "Palagi kang may ganoong pakiramdam ng katarungan. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Nagtitiwala ako sa iyo." Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Gabriel ang buong plano. Sinabi niyang magpapakilala siya bilang isang inupahang tekniko, isang karaniwang tao na tinawag lamang upang ayusin ang mga paulit-ulit na problemang estruktural sa hotel. Sa ganitong paraan, walang maghihinala,
Papasok ako magmamasid at lalabas ng hindi nakakapukaw ng kahit anong pagdududa. Mas mahigpit na hinawakan ni Emilio ang kamay ng anak, higit pa sa inaakala ng marupok niyang katawan na kaya. Mag-ingat ka lang. Ang makikita mo ay maaaring hindi maganda. Tumango si Gabriel. Kung hindi man maganda, yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong makita. Agad na pinahintulutan ng ama ang lahat sa formal na paraan, doon pa mismo sa pamamagitan ng mga dokumentong mananatiling lihim at tinapos ang usapan sa isang pangungusap na patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ng anak. Minsan, lumalabas lang ang katotohanan kapag ang may kapangyarihan ay nagpapanggap na wala. Umalis si Gabriel sa ospital na baon ang mga salitang iyon, dama ang bigat ng desisyon. Ngunit may kasabay na kakaibang pakiramdam ng linaw. Samantala, sa hotel, malayo sa pagiging payapa ang kalagayan. Maaga pa lamang ng umaga, nagsimulang kumalat ang balita na ang anak ng may-ari ay malapit ng humawak ng pamamahala, umiikot sa mga pasilyo, kusina at resepsyon. Walang nakakaalam kung kailan siya lilitaw, tanging may naka-schedule na pagbisita. Sa bawat pag-uulit, bahagyang nagbabago ang kwento. May nagsasabing darating siya na may kasamang mga consultant, ang iba na may nagsasabing susulpot siya nang biglaan upang subukin ang mga empleyado. Ang tanging tiyak ay walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. Sabi nila nag-aral siya sa ibang bansa, bulong ng isa. Narinig ko ring bata pa at mahigpit, sagot ng isa pa. Lumalaki ang pag-uusisa, halo sa kaba. Si Veronica ang isa sa mga unang nakarinig ng mga usap-usapan at marahil ang pinakamatinding tumugon dito. Pagkabahala niya sa posibleng pagbisita, mas naging mahigpit ang kilos niya sa buong hotel. Tinipon ang mga empleyado, nagbigay ng mga bagong utos, binago ang mga schedule ng walang abiso, at malinaw na ipinahayag na kailangang perpekto ang lahat. Sa isa sa mga pagpupulong, buong kumpiyansang sinabi niya, kapag dumating ang bagong may-ari, makikita niyang gumagana ang hotel na ito dahil hawak ko ang lahat. Walang puwang ang tono para sa pagtatanong. Sa loob-loob niya, kumukulo ang pananabik. Iniisip niya kung ano ang itsura ng tagapagmana, kung elegante ba, kung may tindig ng kapangyarihan, kung mapapansin ang kanyang pagsisikap. Naiisip pa niya ang posibilidad ng mas personal na paglapit. Kumbinsido na kabilang siya sa isang mundong pang-elite, kahit alam niyang ibang-iba ang kanyang buhay sa labas ng hotel. Habang pinatitibay ni Veronica ang kanyang autoridad, tahimik namang sinusunod ni Lucia ang kanyang nakagawian. Maaga siyang dumarating, kabisado ang bawat pasilyo, bawat pintuang may langit-ngit, bawat depektong lumilitaw bago pa man maging problema. Kapag may nasisira, alam na niya ang dahilan. Kapag may bahaging nahuhuli, nauunawaan niya kung saan nagmumula ang pagkukulang. Hindi siya kailanman humingi ng promosyon ni nag-utos ng pagkilala. Ginagawa niya ang trabaho dahil alam niya kung paano ito gawin. Gayunman, palagi siyang tinatrato na parang madaling palitan. Pinupunan ni Veronica ang maliliit na detalye. Kinukwestiyon ang bilis ng kilos, nagsasalita ng malakas para marinig ng iba. Yumuyuko si Lucia at ipinagpapatuloy ang trabaho. Iniipon ng mga taon ng kaalamang tila walang gustong pakinggan. Sa gitna ng lahat ng iyon, dumating si Gabriel sa hotel ng walang ingay. Nakasuot siya ng simpleng damit panggawa, may bitbit na luma at gasgas na bag ng mga kasangkapan, at pumasok sa gilid na pinto tulad ng maraming iba pang tagapagkaloob ng serbisyo. Nagpakilala siya sa resepsyon bilang isang tekniko na tinawag upang suriin ang mga paulit-ulit na problemang estruktural. Halos hindi siya tiningnan ng tagatanggap. Iniabot lamang ang pansamantalang ID at itinuro ang daan. Walang naghinala. Dahan-dahan siyang naglakad sa lobby, minamasdan ang paligid, ang tensyong bumabalot sa mga empleyado. Ang mga matang nagmamadali, ang matigas na tindig ng mga tila nagtatrabaho sa takot na magkamali. Doon siya unang napansin ni Veronica. Nagmamadali siyang dumaraan, malakas na nagsasalita sa telepono. Nang mapansin ng lalaking may dalang mga kasangkapan, huminto siya, sinuri mula ulo hanggang paa at tanong na may inip, "Ikaw ba ang tekniko?" Simple ang sagot ni Gabriel. "Oo, tinawag ako para tingnan ang ilang problema." Kumaway si Veronica ng mabilis, halatang naiinis. "Gawin mo ang dapat mong gawin at huwag mong gambalain ang takbo ng hotel." Hindi alam kung sino talaga siya. Nagpatuloy si Veronica sa kanyang lakad,
kumbinsidong isa lamang siyang karaniwang tagapagkaloob ng serbisyo. Pagkalipas ng ilang oras, halos nalibot na ni Gabriel ang malaking bahagi ng hotel. Maingat siyang naglalakad sa mga pasilyo, lumuluhod upang suriin ang mga kable na hindi maayos ang pagkakakabit, nagbubukas ng mga lumang panel, pinagmamasdan ang mga pansamantalang tubo, at itinatala sa isip ang lahat ng kanyang nakikita. Hindi man malubha ang mga sira, malinaw ang mga palatandaan ng matagal ng kapabayaan. Mga ayos na minadali, mga pansamantalang solusyon na naging permanente, mga babalang hindi pinansin. Habang nagtatrabaho, inoobserbahan din niya ang mga tao. Napapansin niya kung sino ang bumabati ng may paggalang at kung sino ang umiiwas ng tingin, kung sino ang nagtatrabaho dahil sa pananagutan at kung sino ang sumusunod dahil sa takot. Unti-unti, napagtanto ni Gabriel na ang nakikitang karangyaan ay nagtatago ng marupok na sistema. Mga empleyadong tensyonado, nagbubulungan, umiiwas sa atensyon. Lumilitaw ang maliliit na alitan at agad na pinatatahimik na para bang ang anumang problema ay maaaring humantong sa parusa. Nakakarinig siya ng mga putol-putol na reklamo, mga hinaing na napuputol sa kalagitnaan, mga labis na paghingi ng paumanhin sa maliliit na pagkakamali. Lahat ng iyon ay bumubuo ng isang kapaligirang walang sinumang nakakaramdam ng seguridad na magsalita. Mas gumulo ang loob ni Gabriel dahil dito kaysa sa anumang teknikal na depekto. Paruot pa rito si Veronica sa mga pasilyo, palaging paalala ng autoridad. Sa tuwing dadaan siya, naghahagis ng mga tinging may inip, pinupuna ang isang tao ng malakas at sinisiguro niyang mapapansin siya. Kapag si Gabriel ang malalapitan, mas masama ang trato. Itinuturo niya kung ano ang dapat gawin nang hindi man lang siya tinitingnan ng maayos. Pinunta ka rito para mag-ayos, kaya mag-ayos ka at huwag kang palakad-lakad, sabi niya, may mahigpit na anyo. Sa ibang pagkakataon, nang makita niyang matagal na nagmamasid si Gabriel sa isang karaniwang lugar, direkta niyang sinabi, "Hindi mo kailangang intindihin kung paano gumagana ang hotel, gawin mo lang ang trabaho mo." Gabriel ay nilulunok ang bawat komento ng tahimik. Sa loob-loob niya, dama niya ang insulto, ngunit nananatiling matatag ang plano. Alam niyang anumang reaksyon ay maaaring makasira sa lahat. Nagpatuloy siya sa trabaho, nagtatala ng mga depekto, napapansin ang mga paulit-ulit na problema. Napansin niyang maraming isyong istruktural ang naiulat na noon pa, ngunit hindi kailanman naresolba ng tuluyan. Mas madali ang pansamantalang ayos kaysa sa tamang pagwawasto, at malinaw na ipinapakita nito kung sino ang tunay na may kapangyarihan doon. Malapit sa kanya, si Veronica ay komportableng-komportable sa pagpapakitang gilas. Sa ilang sandali, humihinto siya malapit sa ibang mga empleyado at nagsasalita ng sapat ang lakas para marinig ni Gabriel. Ikinukwento niya kung paano niya inaayos ang lahat para sa pagdating ng anak ng may-ari, kung paanong ang hotel ay hindi kailanman naging ganito kahusay pamahalaan. Kapag dumating siya, makikita niya kung sino talaga ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Sabi niya, may kumpiyansang ngiti. Sa gitna ng mga salitang iyon, pasulyap-sulyap niyang tinitingnan si Gabriel. Sinusuri siya ng mababaw. Sa isang sandali, tumawa siyang nagsabi, mukhang masyado siyang maayos para sa isang taong mahalaga. Sayang, ang mga taong ganyan ay laging nauuwi sa maliliit na trabaho. Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng kanyang mukha, ngunit nanatili siyang nakatuon. Mas tumama sa kanya ang pangungusap na iyon kaysa sa inaakala niya. Hindi dahil sa mismong insulto, kundi dahil sa ipinapakita nitong paraan ng pag-iisip ni Veronica. Para sa kanya, ang halaga ay nagmumula sa itsura at posisyon, hindi kailanman sa ugali o tunay na trabaho. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng nasa harap niya. Bawat minutong naroon siya ay lalo lamang nagpapatibay sa pangangailangang tapusin ang lahat sa likod ng anyong iyon. Makalipas ang ilang oras, nilapitan ni Gabriel si Veronica upang ipaalam. Nakakailanganin niyang manatili pa ng ilang oras sa hotel. Ipinaliwanag niyang hindi hiwa-hiwalay ang mga problema at kung hindi niya masusubaybayan ang takbo ng mga sistema, nang mas matagal, maaari itong muling masira. Nakinig siya ng may halatang inis at sumagot ng malamig. Ilang oras pa. Kung ganoon,
Manatili ka sa lobby at huwag mong gambalain ang mga bisita. Tinanong ni Gabriel kung may mas angkop na lugar ba para maghintay dahil hindi naman puno ang hotel, ngunit agad at matalim ang sagot. Hindi ka narito para maging komportable, narito ka para magtrabaho, sapat na ang sofa. Sumunod siya, umupo siya sa sofa ng lobby, katabi ang bag ng mga kasangkapan, pinagmamasdan ang galaw sa paligid. Dumaraan ang mga bisita, may ilan na mausisa, ang iba'y walang pakialam. Dumaraan ang mga empleyado na hindi man lang nagsasalita. Ilang beses ding dumaan si Veronica, nagbibigay ng mapangkontrol na tingin, na para bang tinitiyak na nananatili siya sa itinakdang lugar. Sa isa sa mga sandaling iyon, nagkomento siya sa isang empleyadang malapit, walang pakialam kung marinig ni Gabriel. Medyo gwapo pero halatang mahirap. Ang mga taong ganyan hanggang dyan lang. Napangiti ng alanganin ng empleyada, halatang hindi komportable, ngunit walang sinabi. Habang naghihintay, nanatiling mapagmasid si Gabriel. Napansin niya kung paano ang ilang matatagal ng empleyado ay tila alam na alam kung paano lutasin ang mahihirap na sitwasyon, ngunit palaging binabaliwala. Sa kanila, kapansin-pansin si Lucia. Nakikita niya itong gumagalaw ng tahimik, nililinis ang mga pampublikong lugar. Inaayos ang maliliit na problema bago pa ito maging reklamo. Kapag may aberya, siya ang laging unang dumarating, walang ingay. Gayunpaman, madalas siyang maging puntirya ng mga puna ng manager. Hindi nagtagal at nangyari muli iyon. May napansin si Veronica na isang maliit na bagay na wala sa ayos sa isang lugar, nakakalinis lang, at sinadya niyang pagsabihan ito ng malakas. Ilang beses ko bang kailangang ulitin ang parehong bagay, sabi niya, puno ng paghamak. Sinubukang magpaliwanag ni Lucia, nananatiling kalmado, ngunit hindi siya pinatapos ng manager. Hindi inaayos ng paumanhin ang kawalan ng kakayahan. Patuloy niya, lumilingon sa paligid upang makita ng lahat ang eksena. May ilang empleyadong yumuko ang ulo, ang iba'y nagkunwaring walang naririnig. Mula sa sofa, pinagmamasdan ni Gabriel ang lahat, ramdam ang pag-angat ng galit sa loob niya. Ang kahihiyang iyon ay hindi nag-iisa. Nakikita ni Gabriel na si Lucia ay may dalang maraming taon ng kaalaman at dedikasyon, ngunit ang kapalit ay puro pagmamaliit. Ang paraan ng kanyang pagtugon, laging pigil, ay nagpapakita ng isang taong sanay ng lumunok ng kawalang katarungan. Tinamaan iyon si Gabriel. Naalala niya ang mga salita ng ama tungkol sa pagpili ng taong tunay na nakakakilala sa hotel. Inisip niya ang lahat ng nakita niya sa loob lamang ng ilang oras. Sa parehong araw, bandang hapon na, dumating ang pagkakamali sa simple at inaasahang paraan. Isa sa mga lumang sistema ng hotel ang muling pumalya, eksaktong tulad ng paulit-ulit na babala ni Lucia sa mga nagdaang buwan. Naputol ang isang pangunahing serbisyo sa isang pampublikong lugar, agad na napansin ng mga bisita at empleyado. Hindi ito malubha, ngunit malinaw na nakikita at sapat na iyon upang magbago ang atmosfera. Mabilis na lumitaw si Veronica, tensyonado ang mukha at naghahanap ng masisisi. Nang matukoy ang pinagmulan ng problema, hindi siya nag-atubiling ituro si Lucia kahit alam niyang hindi ito bunga ng kapabayaan. Sa lakas ng boses na maririnig ng mga dumaraan, nagsimulang magsalita si Veronica. Malinaw na ang layunin ay ipahiya. Pare-pareho na lang taon na rito at hindi pa rin marunong gawin ng tama ang mga batayang bagay. May ilang bisitang huminto, mausisa. Lumapit ang mga empleyado. Hindi komportable. Sinubukang magpaliwanag ni Lucia, pinaalalahanan na ang pagkasira ay matagal nang iniulat. Nagbabala ako na mangyayari ito, humingi ako ng tamang maintenance pero hindi kailanman inaprubahan. Tumawa si Veronica ng may paghamak. Ngayon naging eksperto ka na. Kapag may mali, laging may dahilan. Sa loob ng ilang segundo, nanahimik si Lucia, tulad ng maraming beses noon. Ngunit may kakaiba sa araw na iyon. Marahil ang naipong pagod, marahil ang mapanuring mga mata ng mga nakasaksi, marahil ang pakiramdam na wala na siyang mawawala. Huminga siya ng malalim at sumagot ng matatag, hindi tinaasa ng boses, ngunit sapat ang linaw para marinig ng lahat. Mas kilala ko ang hotel na ito kaysa sa maraming taong may kapangyarihan dito. Alam ko kung saan nagsisimula ang bawat problema at kung paano ito nagtatapos.
Kung nakinig lang kayo sa akin, hindi sana ito nangyari. Nanahimik ang lobby, walang umasa sa ganitong tugon. Natigilan si Veronica sandali, nagulat, at agad na napalitan ng galit ang kanyang mukha. Ang hayagang pagtutunggaling iyon ay tumama sa kanyang autoridad. Nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan, padalos-dalos siyang sumagot. Tama na, tanggal ka na sa trabaho. Ngayon din, bumagsak ang mga salitang iyon na parang pagkabigla. May ilang empleyadong napahawak sa bibig. Ang iba'y umiwas ng tingin. Walang babala, walang usapan o proseso. Isang tuyo at malamig na utos lamang, binigkas sa harap ng lahat, pati ng mga bisitang nakamasid ng hindi komportable. Si Gabriel, na nasaksihan ng lahat mula malapit, ay nakaramdam na nalampasan na ang hangganan. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit. Pilit pa ring pinananatili ang kontrol. Hindi ito tama. Hindi sa kanya ang pagkakamali at hindi makatarungan ang ginagawa mo. Lumingon si Veronica sa kanya na may malinaw na paghamak. Hindi ka tinawag para magbigay ng opinyon, alalahanin mo ang lugar mo. Sinubukan pa ni Gabriel na igiit, sinasabing ang ganitong asal ay hindi nilulutas ang tunay na problema, bagkus ay lumilikha lamang ng panibago. Ayaw makinig ng manager. Isa ka lang tekniko. Nag-aayos ka ng mga bagay, hindi ng mga tao. At masyado ka nang nakakaabala. Sa kanya naman napunta ang paghamak. Sinimulan ni Veronica ang pagpuna sa kanyang payak na anyo. Sa uri ng trabahong ginagawa niya, malinaw na ipinapakita na tinitingnan siya bilang isang taong madaling itapon. Ang mga taong tulad mo ay dapat alam kung kailan aalis sa eksena. Pagkatapos nito, itinuro niya ang pinto at walang pag-aalinlangang sinabi, "Lumabas ka ng hotel ngayon din." Hindi gumalaw si Gabriel. Hindi dahil sa paghamon, kundi dahil sinusubukan pa niyang unawain kung hanggang saan aabot ang sitwasyong iyon. Doon na tinawag ni Veronica ang seguridad, ang boses ay puno ng autoridad. "Tawagin ninyo sina Hector at Tomas. Gusto kong mawala agad ang lalaking ito rito." Mabilis dumating ang dalawang gwardya. Nang makita nila si Gabriel, kapwa sila huminto, agad ang pagkilala. Ilang taon nilang pinrotektahan si Emilio at kilala nila ang kanyang anak mula pa noong bata ito. Ang pagkabigla ang nagpatigil sa kanila. Napansin ni Veronica ang pag-aatubili at nagsimulang sumigaw. "Ano pang hinihintay ninyo? Nagbigay ako ng utos." Nagpalitan ng mabilis na tingin si Hector at Tomas, kapwa halatang nalilito. Wala sa kanilang dalawa ang alam kung paano kikilos. Lalong nainis si Veronica. "Kung hindi ninyo gagawin ang sinasabi ko, kalimutan na ninyo ang mga posisyon ninyo." Lalong tumindi ang tensyon sa lobby. May ilang panauhing nagsimulang lumayo. Nagtipon ang mga empleyado sa may di kalayuan. Dahil sa galit, nagpasya si Veronica na kumilos mag-isa. Lumapit siya kay Gabriel ng mabilis na para bang itutulak siya palabas. Sa sandaling iyon, sa wakas ay gumalaw sina Hector at Tomas, hindi upang paalisin si Gabriel, kundi upang pigilan ang gerente. Hinawakan nila ang kanyang mga braso, pinipigilan siyang sumugod. Matatag ang kilos, ngunit may pagpipigil, malinaw na ipinapakita na hindi nila pahihintulutan ang ganoon. Nagulat ang lahat. Natigilan si Veronica ng ilang segundo, sinusubukang unawain kung bakit kumampi laban sa kanya ang mga gwardya. "Nabaliw na ba kayo?" sigaw niya. Walang sumagot. Nanatili lamang silang nakapwesto, pinoprotektahan si Gabriel nang walang sinasabi. Tila pinigil ng buong lobby ang paghinga. Wala nang sigawan o utos, tanging isang mabigat na katahimikan na puno ng inaasahan. Ang katahimikang bumalot sa lobby ay tila napakabigat upang magpatuloy. Huminga ng malalim si Gabriel. Humakbang pasulong at sa wakas ay nagsalita. Ang boses ay matatag at sapat na malinaw upang marinig ng lahat. Kailangan na itong tumigil ngayon. Sinubukan ni Veronica na kumawala sa pagkakahawak ng mga gwardya, ngunit napagtanto niyang wala na sa kanya ang kontrol. Nagpatuloy si Gabriel, tumingin sa paligid, una sa mga empleyado, pagkatapos sa mga panauhing nanonood ng eksena. "Ang pangalan ko ay Gabriel, anak ako ni Emilio." Isang bulungan ang dumaan sa paligid, sinundan ng mas malalim pang katahimikan. Hindi niya hinintay na mawala ang reaksyon at idinugtong, "At simula ngayon, ako ang bagong may-ari ng hotel na ito." Agad ang hindi paniniwala. May ilang empleyadong nagkatinginan, ang iba na may napahawak sa bibig.
Napatawa si Veronica nang may kaba, sinusubukang bawiin ang kontrol. Isa ba itong uri ng biro? Sabi niya, nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Gabriel at sumagot ng hindi itinataas ang tinig. Hindi ito biro. Buong araw akong narito. Pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari kapag iniisip ng lahat na walang may-ari na nakatingin. Sinubukan ng gerente na magpakatatag. Kung kayo nga ang sinasabi ninyong kayo, maipapaliwanag ko. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Pinananatili ko lang ang kaayusan. Maingat siyang pinutol ni Gabriel. Ang kaayusang nakita ko ay gawa ng takot, paghamak at pang-aabuso. Nagbago ng tono si Veronica, bahagyang lumapit. Ngayon ay may ibang tindig. Ginawa ko ang lahat para sa ikabubuti ng hotel. Gumawa ako ng mahihirap na desisyon dahil may kailangang gumawa nito. Hindi inalis ni Gabriel ang tingin. Ang mahihirap na desisyon ay hindi nagbibigay ng karapatang bastusin ang mga tao. Sinubukan niyang ngumiti ngunit pumalya ang boses. Kailangan ninyong maunawaan ang presyon. Inihahanda ko lamang ang lahat para sa inyong pagdating. Agad siyang sinagot. Ang paghahanda ay hindi paghamak. Ang pamumuno ay hindi pagsigaw. At ang respeto ay hindi hinihingi, ito'y isinasabuhay. Unti-unting bumalik sa kanya ang mga salita. Naalala ng mga empleyado ang mga insidente, ang mga sigawan, ang mga pampublikong utos. Sinamantala ni Gabriel ang sandali at tumiretso. Bukod pa rito, habang sinasabi ninyong kayo'y tapat sa hotel, ginagamit ninyo ang mga kwarto ng hindi nagbabayad, sinasamantala ang istruktura upang takasan ang sarili ninyong realidad at itinuturing ang lugar na ito bilang entablado para maramdaman na kayo'y bahagi ng isang bagay na kailanman ay hindi naging sa inyo. Namutla si Veronica. Sinubukan niyang itanggi, ngunit ang kawalan ng reaksyon ng mga guwardiya at ang mga tingin sa paligid ay naglinaw na hindi iyon bago sa lahat. Wala itong kinalaman sa ngayon, halos nagmamakaawa niyang sabi. Kalmadong sumagot si Gabriel. May kinalaman ito sa lahat pagdating sa pagkatao. Pagkatapos ay inanunsyo niya ang pasyang magtatapos sa sitwasyong iyon. Opisyal na kayong tinatanggal sa trabaho. Walang sigawan o selebrasyon, isang tahimik na dagok lamang. Nanatiling nakatayo si Veronica ng ilang segundo, tila hindi makapaniwala. Pagkaraan, nagsalita siya ng mahina, puno ng pait. Pagsisisihan ninyo ito. Hindi sumagot si Gabriel. Tumango lamang siya sa mga gwardya upang samahan siya. Naglakad siya palabas, walang pagtutol, dumaan sa labi na dati niyang pinaghaharian, ngayon ay iniiwasang tumingin sa magkabilang panig. Walang karahasan, tanging ang bigat ng pag-unawa na hindi siya kailanman ang taong pinanggap niyang siya. Nang magsara ang pinto sa likuran niya, humarap si Gabriel sa mga empleyado. Nananatiling tensyonado ang paligid. Ngunit may bago sa hangin, isang tahimik na pag-asa. Nagsalita siya ng tapat. Hindi ako pumunta rito para magparusa ng walang dahilan. Pumunta ako para umunawa. Nagtrabaho ako bilang tekniko ngayon dahil gusto kong makita kung paano gumagana ang hotel na ito kapag walang nagsisikap magpakitang gilas. May ilang bahagyang tumango. Nakita ko ang takot kung saan dapat may tiwala. Nakita ko ang kaalamang binabaliwala at ang mahahalagang tao na tinatrato na parang hindi nakikita. Pagkatapos ay tumingin si Gabriel sa direksyon ni Lucia na nananatiling nakatayo. Halatang nanginginig, hindi malaman kung saan ilalagay ang mga kamay. Nagpatuloy siya, matatag ang tinig. Sa buong araw, pinagmamasdan ko kung sino ang tunay na nakakakilala sa lugar na ito. Kung sino ang lumulutas ng mga problema bago pa man ito maging krisis. Kung sino ang nagsasabi ng totoo kahit may panganib. May maikling paghinto, sapat upang maunawaan ng lahat kung saan patungo ang mga salita. Ang tanging taong nagpakita ng tapang, karunungan at katapatan ay si Lucia. Isang bulungan ang dumaan sa grupo. Itinaas ni Lucia ang tingin, nagulat. Bahagyang lumapit si Gabriel at idineklara, kailangan ko ng isang taong katabi ko na kilala ang hotel na ito kung ano talaga ito. Kaya mula ngayon si Lucia ang hahawak ng isang posisyon ng tiwala kasama ko. Ang katahimikan ay naging pagkabigla, pagkatapos ay naging damdamin. Lumapit ang ilang empleyado sa kanya, nag-aalok ng suporta. Sinubukan niyang magsalita ngunit walang lumabas na salita.
Namasa ang kanyang mga mata at tumango na lamang siya, hindi pa rin makapaniwala. Idinagdag ni Gabriel habang tinitingnan ang lahat. Hindi na magpapatakbo ang hotel na ito sa takot. Magpapatakbo ito sa respeto. At ang mga tunay na nakakaalam ng trabaho ay laging magkakaroon ng boses. Inalalayan si Lucia ng mga kasamahan at pinaupo sandali, nanginginig pa rin. Ang lobby, na ilang sandali lang ang nakalipas ay puno ng tensyon, ay tila muling huminga. Walang labis na palakpakan, tanging isang kolektibong pakiramdam na may mahalagang bagay na nagbago roon sa mismong sandaling iyon. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Gabriel sa ospital sa mas tahimik na oras. Tahimik ang pasilyo at mahina ang ilaw sa silid ng ama. Mas mahina na si Emilio, ngunit payapa ang mukha, parang isang taong hindi na lumalaban sa oras, kundi nakikisabay na lamang dito. Umupo si Gabriel sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng ama at nagsalita ng mahinahon. Ginawa ko ang lahat ayon sa napag-usapan natin. Dahan-dahang binuksan ni Emilio ang mga mata at sumagot na may bahagyang ngiti, alam kong gagawin mo. Sinimulan ni Gabriel ang pagkukwento ng lahat. Walang pagmamalabis, hindi inilalagay ang sarili bilang bayani. Ikinuwento niya kung paano siya pumasok sa hotel bilang isang karaniwang tekniko, kung paano niya nasaksihan ang tunay na takbo ng araw-araw, at kung paano niya mismo naranasan ang paghamak at mga kahihiyang hindi niya kailanman inakalang umiiral sa lugar na iyon. Sinabi niyang mahirap manahimik, na maraming beses ay muntik na niyang ibunyag kung sino talaga siya, ngunit kailangan niyang unawain hanggang saan aabot ang lahat. Nakikinig si Emilio ng mabuti, hirap sa paghinga ngunit alerto ang mga mata. Sa isang sandali marahan niyang sinabi, minsan, inilalabas ng kapangyarihan ang pinakamasama sa tao kapag walang nakatingin. Nagpatuloy si Gabriel, ikinuwento ang tungkol kay Veronica, kung paano nito tratuhin ang mga empleyado at itinuturing ang sarili na nakatataas sa lahat. Hindi siya nagsalita ng may galit, kundi may linaw. Sinabi niyang ang pinakatumatak sa kanya ay ang makita ang mga taong may kakayahan na binabaliwala at hinahamak araw-araw. Napagtanto ko na hindi teknikal ang problema, ama. Ito ay makatao. Bahagyang pinisil ni Emilio ang kamay ng anak at sumagot, maayos lang gumagana ang isang kumpanya kapag ang mga nasa loob nito ay nararamdaman ang respeto. Nang magsalita si Gabriel tungkol kay Lucia, tumatag ng kaunti ang boses niya. Ikinuwento niya kung paano nito kabisado ang bawat detalye ng hotel, kung paano nito nilulutas ang mga problema ng walang pagkilala, at kung paano siya paulit-ulit na hinahamak. Ikinuwento rin ang sandaling nagpasya itong ipagtanggol ang sarili at ang mabigat na kabayarang sinapit nito. Pumikit si Emilio sandali at marahang bumigkas. Dapat ay nakita ko iyon ng mas maaga. Umiling si Gabriel at sumagot, kayo po ang nagturo sa akin na bigyang pansin ng mga tao. Iyon ang ginawa ko. Nang dumating si Gabriel sa bahagi ng pagbubunyag sa lobby, inilarawan niya kung paano niya inangkin ang pamumuno ng hindi nagtataas ng boses, kung paano niya sinibak si Veronica at inilantad ang mga pang-aabusong ginagawa nito. Sinabi niyang wala siyang naramdamang kasiyahan sa ginawa, tanging ang pangangailangang itama ang mali. Mahina ngunit may pagmamalaking ngumiti si Emilio. Hindi mo ipinagkamali ang katarungan sa paghihiganti. Bihira iyon. Tumango si Gabriel. Natuto ako niyan sa inyo. Nanatiling tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Ang malayong tunog ng isang monitor ang nagtatakda ng mabagal na takbo ng oras. Huminga ng malalim si Emilio at nagsalita ng may pagsisikap. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatangkang bumuo ng isang matibay na bagay. Ngayon alam kong nagtagumpay ako. Bahagyang yumuko si Gabriel at sumagot ng tapat. Nasa mabubuting kamay ang hotel ngayon, ama. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mga tamang taong naroon. Muling ngumiti ang ama kontento. Makalipas ang kaunti, bumagal ang paghinga ni Emilio. Tumingin siya sa anak at nagsalita na halos pabulong, hindi mo kinailangan ng anuman mula sa akin para maging kung sino ka. Iyan ang lahat ng maaaring hilingin ng isang ama. Naramdaman ni Gabriel na namumuo ang luha sa mga mata, ngunit nanatili siyang matatag. Salamat sa pagtitiwala sa akin.
Pumikit si Emilio, nakangiti pa rin at lumuwag ang kanyang kamay sa hawak ng anak. Walang paghihirap, walang sakit. Isang payapang katahimikan lamang na parabang tuluyan na siyang nakapagpahinga. Nanatili roon si Gabriel ng ilang minuto, hindi umiiyak ng may paghagulgol kundi humihinga ng malalim. Dama ang pagkawala at kasabay nito ang kapayapaan ng sandaling iyon. Alam niyang pumanaw ang ama na may kapanatagan, tiyak sa mga pinili nito. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang upuan, at lumabas ng silid na may matatag na mga hakbang. Bitbit ang halong lungkot at katahimikan ng loob. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Gabriel sa hotel. Sa pagkakataong ito ay walang anumang pagbabalat kayo. Nakasuot siya ng simple, ngunit naglalakad na may kumpiyansa ng isang taong tunay na tumatanggap ng responsibilidad. Pinagmamasdan siya ng mga empleyado nang may pansin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inaasahan. Dumaan siya sa lobby at sinalubong ng respeto. Kasabay niyang naglalakad si Lucia, tahimik pa rin, ngunit ngayon ay kinikilala na. Tumingin si Gabriel sa kanya at nagsabi na may banayad ng ngiti. Gawin natin ito sa tamang paraan. Tumango siya, may halong emosyon. Nagtatapos ang kwento sa pagsisimula ng isang bagong yugto para sa hotel. Wala na ang mga sigawan sa mga pasilyo. Wala na ang mga utos na nakabatay sa takot. May trabaho, may dialogo, at may respeto. Inangkin ni Gabriel ang pamana ng ama hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang taong nakaunawa sa tunay na halaga ng mga tao. At si Lucia, sa kanyang tahimik na karunungan, ang sumasalamin sa lahat ng kailangan ng lugar na iyon upang magpatuloy. Salamat sa pagsama hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas sa iyong screen ngayon mismo. I-click lamang upang panoorin. Sa mundong napakaraming sakit ang lumilipas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyo, mag-iwan ng iyong pagsuporta. Malaki ang naitutulong nito upang patuloy kaming makapaghatid ng mga tunay na salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi. Maaaring tila maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.